Ang masayang video na ito ay kuha ng kasal ng mag-asawang Pinay na si Melissa Jubain at Brian Llantero noong August 2024. Sa kanilang mga larawan at video ay makikita mo sa dalawa kung gaano ni sila nagmamahalan. Makalipas ang 10 taon na pagiging magkasintahan ay nagpasya na ang dalawa na magpakasal. Ang kasal ay nasaksihan ng kanilang mga magulang, kaibigan at kamag-anak. Handa na sana ang bagong kasal na bumuo ng kanilang sariling pamilya at magkaroon din ng mga anak. Subalit ang pangarap na iyon ng dalawa ay hindi na kailanman matutupad dahil sa isang karumal-dumal na pangyayari na kahit kailan ay hinding-hindi na makakalimutan ng mga taong nagmamahal sa Filipina nurse na si Melissa Jubain. Very respectful. She's like a daughter to me. I know, she's very close to me. Melissa Jubain! Justice for Melissa Jubain! Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Melissa Jubain ay pinanganak noong April 6, 1992 sa Monterey, California mula sa Filipina-America ng mga magulang. Ang kanyang lolo, ama, kuya at ilang mga kamag-anak ay mga veterans ng US military. Kaya naman sa California na siya lumaki kasama ng mga magulang na doon nakadistino. Bagamat may mga pagkakataon naman na sumasama siya sa ina at bumibisita sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Bagamat nasa military ang karir ng pamilya, ay mas pinili ni Melissa na tahakin ang landas na tinahak ng kanyang Filipinang ina at kuya at pinasok ang industriya ng medisina. Sa edad na 11 ay lumipat sila ng Washington kung saan siya nagtapos ng high school. Taong 2014 ay nagtapos siya sa University of Washington ng degree sa Health Informatics and Health Information Management bago siya kumuha ng kursong nursing sa University of Portland kung saan siya ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan at naging kaeskwela at dating propesor na isang masipag, maaasahan at dedicated na estudyante. Maging noong mga panahon na nag-aaral pa lamang si Melissa, ay lagi na nitong ibinabahagi sa mga kaibigan kung gaano siya ka-excited na magtrabaho sa loob ng isang ospital bilang isang nurse. Nang makapagtapos ay agad din naman itong natanggap bilang cardiac nurse sa Providence of St. Vincent Hospital sa Southwest Portland, kung saan ay labis siyang kinagiliwan ng kanyang mga pasyente at mga kapwa-empleyado. Sa mga oras na hindi siya nagtatrabaho ay inilalaan niya ang kanyang oras sa pagtatravel at isa sa mga paborito niyang puntahan ay ang magagandang dalampasigan sa Hawaii. Dito niya nakilala ang lalaki na nagpatibok ng kanyang mailap na puso, ang isang US Navy na si Brian Llantero. Bagamat magkalayo ay nagpatuloy ang relasyon ng dalawa na tumagal ng 10 taon. Naging masaya ang relasyon ng dalawa, lubos na tinanggap ng pamilya Llantero si Melissa Jubain dahil sa angkin nitong kabaitan at pagiging magalang. Very respectful. She's like a daughter to me. I know, she's very close to me. Ganon din naman ang pamilya ni Melissa, lalo na nga at si Brian ay member din ng US Navy, gaya ng kanilang angkan. May mga pagkakataon na si Brian ang pumupunta sa Beaverton para makasama si Melissa. At sa tuwing may pagkakataon ay si Melissa naman ang pumupunta sa Hawaii para makasama ang nobyo. Hanggang sa magdesisyon na nga ang dalawa na magpakasal noong August 24, 2024. Idinaos ang kasal ng dalawa sa Waimea Valley kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga larawan na kuha sa araw ng kanilang kasal ay kitang-kita mo ang labis na katuwaan ng dalawa. Sa wakas ay handa na sila para sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya. Subalit ang kasiyahang iyon ay agad na magwawakas at mapapalitan ng napakahabang pagdadalamhati at sakit. Matapos ang kasal ay pumunta ang bagong kasal sa Washington para makasama ang pamilya ni Melissa. Isa yung masayang family reunion. Napag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa kanilang future. Kabilang na nga dito ang paglipat ni Melissa ng trabaho. Balak nitong maghanap ng trabaho sa Bremerton
kung saan nakadistino ang kanyang asawa. Matapos ang mahabang bakasyon ay kinailangan na ni Melissa na bumalik ng Beaverton para mag-report sa kanyang trabaho. Mula sa Washington ay bumiyahe si Melissa na 3 oras pabalik sa kanyang apartment sa Baseline 158 apartment sa Beaverton. Ang asawa niya naman na si Brian Llantero ay bumalik na rin sa kanyang trabaho. September 3, 2024, araw ng Miyerkules, ay muli nang bumalik si Melissa sa kanyang duty. Sa trabaho ay masaya pa siyang tinukso ng mga katrabaho sa kanyang mga naging unang experience bilang Mrs. Llantero. Kinabukasan September 4, 2024, tulad ng ibang araw ay maagang nagising si Melissa para maghanda sa kanyang pagpasok. Nasa morning shift siya kaya naman nagsisimula ang kanyang duty ng alas 7 ng umaga. Bandang alas 6 ng umaga ay nagawa pa itong makausap ng asawa through video call. Tumagal ang tawag ng ilang minuto. Ayon kay Brian ay wala siyang napansing problema o anumang kakaiba kay Melissa. Masaya pa umano ang kanilang naging pag-uusap, lingid sa kanyang kaalaman na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap niya ang asawa. Sa mahabang panahon na pagtatrabaho ni Melissa bilang nurse, ni minsan ay hindi ito nahuli sa kanyang duty. Hindi rin ito uma-absent ng walang dahilan at kalimitan ay nagpapaalam ito sa kanyang mga seniors at mga katrabaho. Kaya naman lahat sila nag-alala nang hindi ito pumasok sa trabaho. Hindi ito nag-text o tumawag sa kahit na sino sa kanila na lubos nilang pinagtaka. Sinubukan nila itong tawagan, subalit hindi nila ito makontak. Tinawagan na rin nila ang pamilya nito na sumubok na kontakin si Melissa. Subalit maging sila ay hindi ito matawagan. Nagtaka ang pamilya lalo na nga si Brian dahil sa kanilang huling pag-uusap ng asawa ay naghahanda na ito sa pagpasok. Kaya naman isang malaking katanungan ang hindi nito pagsipot sa trabaho. Inakala ng lahat na baka nagkaroon nito ng emergency o kaya naman nasangkot sa isang aksidente at kinakailangan ng medical emergency. Makalipas pa ang ilang oras nang bigo pa rin na makontak si Melissa ay nagdesisyon na ang kanyang mga katrabaho na tumawag na sa mga pulis. Bandang alas 10:12 ng umaga nang makatanggap ang Beaverton Police Department ng tawag, hiniling ng mga ito na magsagawa sila ng welfare check sa apartment ni Melissa sa Baseline 158 sa Beaverton. Agad namang tumugon ang mga pulis at nagpadala ng ilang officers. Pagdating nila sa gusali ay sinamahan sila ng management sa unit kung saan nakatira si Melissa. Walang tao sa loob at wala din silang nakitang kahit na anong sinyales na makakapagturo kung nasaan o kung saan pumunta ang Filipina. Subalit nakakapagtaka dahil wala ang kanyang bag, susi at cellphone. Ngunit nanatili namang nakagarahe ang kanyang sasakyan sa parking lot. Napansin din nila na ang pintuan ng unit na ginagamitan ng electric car ay nakabukas. Base sa data nito ay naiwan yung bukas ng alas 6:30 ng umaga. Ibig sabihin ay maaari lumabas si Melissa sa apartment o may pinapasok siya sa loob. Dito ay agad na kinutuban ang mga pulis na may hindi magandang nangyari kay Melissa. Sinubukan nilang i-trace ang mga bank at credit card records nito. Nagbaka sakali na makakuha ng information sa kanyang huling location. Subalit hindi nagalaw ang mga accounts nito ng araw na iyon. Nang bigo pa rin na matagpuan si Melissa, pagsapit ng alas 3:12 ng parehong araw, ay agad nang inilagay ang kanyang pangalan sa National Law Enforcement Database bilang missing person, kasabay ng pagsasagawa ng isang malawakang paghahanap at investigasyon. May mga officers ang nagsimulang magbahay-bahay at kumatok sa bawat pintuan ng unit sa paligid ng apartment ni Melissa. Nagbabaka sakali sila na maaaring may nakapansin o nakakita ng kahit na anong kahinahinala na maaaring may kinalaman sa pagkawala ng nurse. Nagsimula na din silang mangalap ng mga surveillance footages sa mga kamera sa paligid. Ang mga kaibigan naman at pamilya ni Melissa ay agad na nagtungo ng Beaverton para tumulong sa paghahanap. Nagsimula silang manawagan sa social media at mamigay ng mga flyers sa lansangan. Kasama ang daan-daang mga kapwa Pilipino, nurses, dating pasyente, mga kaibigan at kapamilya, ay nagsimula silang suyurin ang mga masusukal at liblib na lugar sa paligid ng Beaverton. Hindi sila tumigil maging sa pagsapit ng dilim. Dala ang mga flashlights ay nagpatuloy sila sa paghahanap at pagtawag sa pangalan ni Melissa Jubei.
Nag-aalala kasi sila na maaaring nasa isang lugar lamang ito at naghihintay na ma-rescue. Kaya naman maging ang mga pulis na may mga dalang aso ay hindi rin tumigil sa paghahanap. Tumagal ang search ng ilang araw subalit nanatiling walang sinyales ni Melissa Jubei. Ganon pa man ay hindi sila nawawala ng pag-asa na matagpuan nila ito. Hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado. 3 araw makalipas ang misteryosong pagkawala ni Melissa ay inanunsyo ng mga pulis ng Beaverton na natagpuan na nila ang hinahanap. Subalit nakakalungkot dahil isa na itong malamig na bangkay. Kasabay ng nasabing announcement ay sinabi rin nila na inaresto nila ang isa sa mga kapitbahay ni Melissa na siya umanong may kagagawan sa sinapit ng biktima. Ang nasabing lalaki ay kinilalang ang 27 years old na nurse na si Bryce Jonathan Schubert. The Beaverton police have arrested 27-year-old Bryce Jonathan Schubert, charging him with murdering Melissa Jubei. They have also confirmed that they have located her remains. Nang lumabas ang kahindik-hindik na balita, ay maraming katanungan ang iniwan nito sa publiko. Lahat sila ay nagtataka kung paanong sinapit ng isang mabait at walang kaaway na si Melissa Jubei ang ganun kasakit na kamatayan. Ano ang nagtulak sa suspect para gawin ito sa walang kalaban-laban na nurse? Sino ba si Bryce Jonathan Schubert at ano ang kanyang kaugnayan sa biktima? Si Bryce Jonathan Schubert ay nagmula sa Newberg, Oregon. Isa siyang lisensyadong nurse na nagtapos sa Oregon Health and Science University Nursing School sa La Grande noong 2022. Sa parehong taon ay natanggap ito bilang resident nurse sa Providence St. Vincent Medical Center kung saan ito nagtrabaho hanggang October 2023. Bagamat ayon sa pamunuan ng Providence St. Vincent Medical Center ay hindi nagkasama si Melissa at Bryce sa parehong ospital. Ayon sa mga pulis, si Bryce ay nakatira sa kabilang gusali katapat ng building kung saan nakatira si Melissa. Subalit walang maliwanag na ebidensya kung nagkakilala ba ang dalawa bago ang insidente. Sa kabila ng pangyayari ay marami ang nag-aabang sa mga detalye kung ano nga ba ang nangyari kay Melissa. Subalit ganun na lamang ang galit at inis ng publiko dahil matapos na maaresto si Schubert ay pinayagan ng hukom ang request ng mga abogado nito para selyuhan ang lahat ng mga dokumento at detalye na may kinalaman sa kaso. Kabilang na dito ang probable cause, search warrant affidavit at ang motibo sa pamamaslang, mga bagay na magbibigay sana ng idea o magpapaliwanag kung ano ba ang tunay na nangyari. Dahil dito ay kumalat ang mga haka-haka na may malaking tao na pumoprotekta sa may sala. Si Bryce Jonathan Schubert ay kinasuhan ng first-degree kidnapping. Ibig sabihin ay dinukot nito si Melissa na may intensyong saktan ito o gawa ng masama. Si Melissa ay may taas na 5'2" at bigat na 120 pounds. Kung ikukumpara kay Schubert na may taas na 6'3" at bigat na 230 pounds ay wala talaga itong magagawa. Maliban dito ay sinampahan din ito ng kasong second-degree murder at hindi first degree. Ibig sabihin ay napatay niya ang biktima dala lamang ng labis na emosyon at distress o maaari din namang napatay niya ito dahil sa isa pang krimen gaya ng kidnapping. Sa huli, si Schubert ay sinampahan din ng kasong second degree sa pambabastos o hindi paggalang sa katawan. Ibig sabihin ay maaaring itinago niya ang katawan at ginawa nito ng hindi mga kaaya-ayang bagay. September 2024 ay humarap si Schubert sa hukuman at nag-plead ng not guilty plea. Sa ngayon, si Schubert ay nakapiit pa rin at naghihintay ng mga paglilitis. Marami yung mga nag-aabang pa rin ngayon sa kung ano ba ang totoong nangyari kay Melissa Jubei at kung bakit nito sinapit ang karumal-dumal na kamatayan. Bagamat hanggang ngayon ay nananatiling silyado ang mga dokumento na may kinalaman sa kaso. Sa kabila ng ilang beses na petisyon ng prosecution para ilabas sa publiko ang detalye, ay nanatili itong sinelyuhan ng mga hukom na naka-assign sa kaso. Media outlets went to the judge requesting the details of the case to be unsealed, saying the 50-plus page affidavit is public record. Some advocates for Jubei agree. Why is it that it's being kept as well? There are questions, Both the state and the defense arguing the records to remain sealed, as well as their clients. Kaya naman ang lahat ay nagkaroon na lamang ng mga sarili nilang haka-haka sa pangyayari. Ayon sa iilang report ay maaaring
Nagkaroon ng lihim na pagtingin ng suspect kay Melissa. Naging obsessed ito sa Filipina. Base sa location ng tinitirhan nito ay kitang-kita mo ang unit ni Melissa at makikita mo rin ang loob niyon kapag nakalihis sa mga kortina at nakasindi ang ilaw sa loob. Maaari umanong palihim nitong sinusubaybayan ng mga kilos ng Filipina. Bagamat labis itong nagalit ng mabalitaan na ikinasal na ang hinahangaan. Kaya naman nang bumalik ito ay dito na niya na nga ito dinukot hanggang sa kanya itong mapatay. Bagamat dahil nga silyado ang lahat ng impormasyon, ang mga ito ay mananatiling haka-haka. Ganun pa man, ayon sa mga pulis ay gumamit si Bryce Schubert ng isang instrumento sa pagpatay sa biktima. Corpse. The court documents detailing the crime and any evidence against him are sealed now. Schubert is being held without bail. His next court appearance is in mid-March and his trial is set to begin in September. Isa pa sa lubos na nag-iiwan ng sakit sa pamilya at mga nagmamahal kay Melissa, sa tuwing gaganapin ang mga pagdinig sa kaso ni Schubert, ay palagi itong hindi natutuloy o napopostpone. Hanggang ngayon, bagamat nakakulong na ang may sala para sa pamilya, ay hindi pa nila nakakamit ang hustisya. Para sa kanila, hanggat hindi ito nababasahan ng hatol, ay hindi sila matatahimik. The trial for the man accused of killing a Beaverton nurse has been postponed. It was supposed to start in September, but now it's not going to happen until next year. Base sa batas ng Amerika, ang mga detalye o mga sinelyuhang detalye tungkol sa pangyayari maaari lamang ilabas sa publiko sa araw na mabasahan na ng hatol ang nagkasala. Araw na inaabangan ng lahat. She was a very helpful person. She loved helping people. She had a really big heart.